Good afternoon mga tito. May mic ba? Meron. So ngayon, naka-Aeroxul tayo, no? Kasi dito lang tayo banda. Malapit-lapit lang tayo. Pupunta na tayo sa isang cafe dito, no? Balik tayo sa cafes. And around Santa Maria lang din. Kukuha lang ako ng ng 1 or 2 hours na focus lang muna kasi meron tayong course na tinitake specifically sa IT field, sa backup technology, at may exam siya. So good luck. Kailangan ko lang mag-focus ng 1 to 2 hours. Pag nasa bahay kasi sobrang daming distraction, promise. Ang hirap makakuha ng focus. Hirap pa po ako, ang bilis mo po ako na attention mo. So punta tayo sa cafe. Doon kasi wala akong choice dahil hindi ko makikita yung yung gaming PC ko, hindi ko makikita yung TV. So doon na lang muna tayo. Kahit 1 to 2 hours lang for review. Matindi ang focus lang. And then kwento ko sa inyo habang bumabiyahe kung paano yung nangyari sa CB650 natin, ano. At by the way, kung napapansin nyo, na tayo, naka Hank chin mount offset extension na tayo. Ayan o, kita nyo yan. Yan o. So, huwag nyo po akong gagayain, ano. Yung palang nabili kong set kay Hank na worth 700 pesos ay may kasama ng offset extension. So muntik na po maitapon yung box kasi tinabi ko na yung box na andun lang pala siya sa loob. So mali, tatabi ako mamaya konti, may naririnig akong kalansing, baka open yung top box natin. Yung traffic sa Bukawi. Yun, secured naman natin top box, hindi naman doon nagagano ka rin sengso. I'm guessing isa dito sa mga, kasi normally wala naman to pag wala tayong action cam. So going back, naka offset chin mount na tayo at hopefully mas diretso na yung field of view, sana. Medyo malayo yung dalawang offset chin mount siya, isang straight lang at isa namang L-type. So depende na sa'yo or kung ano yung hindi babangga sa helmet mo, yun yung gagamitin mo. Kasi I believe pag naka-straight, may possibility na bumangga sa helmet mo, sa visor ng helmet mo, what I mean. Kaya samahan nyo lang ako, punta tayo dun sa City Cafe. Papakita ko rin sa inyo kung itsura ng cafe para kung taga Santa Maria Landing kayo. Ayun, pwede nyo bisitahin yun. Doon kayo tumambay pag gusto nyo. Depende na sa inyo. Pero ako yun ang naisipan kong tambay, magiging first time ko doon. Malalayo rin kasi sa amin yun. So hindi ko masyado pinupuntahan. Itong Aerox natin bagong PMS lang din na nakaraan. Kaya medyo maganda-ganda yung hatak niya. Bali, yung last upload ko, sobrang dami ko pong sinabi doon. Nandun lahat ng explanation, paano ko na pasok si Crimson, paano natin ako si Aki, ano yung mga naging proseso. Yun nga lang, yung mic natin ay na-disconnect. So I was thinking na restart yung action cam, pero dapat nag-auto connect siya. So there's a possibility na since Bluetooth connection po tayo, there's a possibility na nagkaroon ng interference between them. And hindi na siya nakabalik, so parang naligaw yung mic 2 after the interference. So I think that's what happened. Ipapalagyan na natin ganun. But okay lang naman. Naging ASMR bigla siya ni Z9. What I can say is yung
ibang-iba yung tunog ng inline 4 ng Kawasaki, especially yung Z9. Sa inline 4 natin ng dating Crimson CB650, may kagkawasan na tunog. Malaking factor yung exhaust, pero iba talaga. I think it's because of the arrangement ng tambucho and arrangement din ng pinakamakina. Pag nagisimba tayo, dito naman tayo dumadaan. Kung familiar kayo dun sa Divine Mercy na simbahan, dito yung daan nun along Patubig na tinatawag. So hopefully maalala ko ba hindi tayo magkamali-mali. Kundi bababa pa ako, kunin ko cellphone ko. Dito tayo nakaraan Puno Cafe. So I think malapit-lapit na tayo, lagpas na ng konti sa simbahan ng San Gabriel, which is ito yung simbahan ng San Gabriel. Yan, kita nyo ba? Banda dito lang ata yun bago mag Alpha Mart. Ito. So bago mag Alpha Mart, dito sa may bandang Patubig Street to. Ayan sa Bignay. Kaya kaliwa kayo. It's along yan, mahabang parang. Dito lang yung sa area na yun. So kung mabagal tayo, hindi natin kabisado, baka lumagpas pa ako. Yan, tahimik na lugar. Ito na pala tumaambon na, sakto dating ko. Putek. Dito ba yung sa loob? Honestly, first time ko dito, so hindi ko alam. Tingnan natin. Parang hindi, parang resort na to. Dito nga. Ito nga po siya. Dandaan lang kayo at maputik. Ang putik. Yun. Yung mga motor, tayo. Hindi lang pala maputik. Medyo sobrang putik pala niya. Maluwag yung alfresco nila. Kung trip nyo talagang sa labas, nag-uusap yan. Ating Aerox na 2023 model yan, EBS all white sa mga hindi pa nakakita. Yan siya, walk around natin So malinis kasi hindi siya nagamit. Nagamit na natin siya sa mga malalapit na lakad. So wala tayo masyadong upgrade pa dito. So at least nakita nyo na. About the place,
Good naman, timing. Natapos ko naman yung kailangan ko tapusin. Naaraw ko naman yung kailangan ko aralin. So, it was an online course. Kailangan lang talaga mag-focus at hindi mapukaw yung attention mo. It's about disaster recovery sa backup. So, hindi ko pa totally na-gets lahat. Mag-review pa rin ako later. But, ayusin lang natin yung front camera. Yun. Yeah. So, mas maganda na yung panahon niya kaysa kanina. So, medyo pataas lang yung gusto ko dito. Galingan nyo na lang. Ay. Ito pala yung resort. Isa siyang resort. Wala man ako naiwan doon. Check ko naman, double check. Kaya may lugar, tapos ko lahat. Gusto ko sana tumambay kaso medyo naiya ako sa ibang dumarating na ang tagal natin doon. Pero wala, tinanong ko yung nag-assist, wala naman daw silang time limit. Just yung inupuan natin is medyo for 4 person. Wala naman silang pang isahan kasi. Kung meron lang ito yung kinuha natin. Pero wala silang pang isahan kaya wala tayong choice. Hindi ko rin yung pang 4 person na kasi yung laptop. Yung kape nila, masarap yung kape nila. I think that's the reason why matagal na rin sila sa business. No? Matagal na yan dyan yung Sili Cafe. Way before ba yata sila dyan. Sarap yung kape nila. Yung in-order natin food is roast beef burger. Fan ako ng burger. Pero hindi ko nagustuhan yung burger nila kasi yung ginamit nilang bread is like waffle. So matamis. Tapos savory yung kanilang beef. Then meron pang gravy na kasama. So parang hindi ko na-appreciate yung tandem ng lasa na matamis and savory na gravy. So ayan, dito tayo galing dati. Puno Cafe. Medyo puno sila ngayon, ano? Puno nga. Yun, okay naman. May parating kasi isang pamilya. So I think hindi na rin ako makapag-focus kasi when it comes to family, syempre mag-uusap yan na medyo malakas. Hindi naman may iwasan yun. Normal naman. Dito meetingin si Kuya sa daanan. Normal naman yun. So, tayo na lang yun umalis na more than 1 hour na rin tayo ron. Going 1 hour and a half. I think that's more than enough. I'm getting now to the point. Nakikikwento ko sa inyo kung paano yung nangyari sa swap ni CB650R, ni Crimson, at ang ating bagong Z900 na pangalan ay Aki. Ito pinangalan ng aking misis. Yes, because Kawasaki? Aki? Cool naman, ayos. Yung CB natin ay pinapost natin sa marketplace for a long time na rin, more than naman, wala talagang kumaagat, ano. So natin siya benta ng bagsak presyo, wala namang kumaagat. I guess because yung month ng ngayon hindi talaga ano ba yan, accessible sa ang pera sa mga tao for buying big bike. So nakilala natin si Sir Eco Moto. Nakita ko yung post niya ng Z9. So Z1 po talaga ang gusto natin, no? Z1000. The thing is, may budget lang tayo. Hindi naman tayo mayaman. Limited lang ang budget natin pang ad. So hindi ko kayang tapatan yung mga hinihingi for Z1000, ano? Kasi kung ibababa natin yung presyo ni Crimson para lang mabenta, talagang hindi natin kakayanin yung budget. So nag-decide ako, tinignan ko yung mga functions and review kay Z9. Goods din naman siya. Malayo lang talaga yung angas nila ni Z1. That's hindi na talaga yun. Malayo yung angas nila. But on papers, I think for the price, sobrang good sa ni Z9. So nagdagdag lang tayo. Hindi ko na-discuss magkano din nagdag. Si Reco Moto, nakachat natin sa nilang araw, kinonfirm. Sinabi ko sa kanya yung mga issue ng motor. May mga issue nga akong ako mismo personally hindi ko alam. Then since siya matagal na siya sa buy and sell, matagal na siya nag-check ng mga motor, na napansin niya. Pero hindi naman yung naging issue sa kanya. Parang sinabi niya lang sa akin na, "Sir, may ganto ka." So hindi ko nadala yung unit sa kanya para i-check niya. Nakita lang nung pinsan niya nung
pumunta na sa amin. So ganun siya kabait, no? Dinala yung unit for swap. Nagkasundo sa price, hindi pa nakikita yung unit. Nagtiwala lang siya sa'yo kung ano yung sinabi mo. And then, yun na, pinagkatiwalaan ka lang niya na totoo lahat ng sinabi mo. At totoo naman po lahat ng sinabi ko. Di wala naman akong tinago. It's just may mga bagay na hindi rin ako alam, no? Ako naman ay mahilig lang sa motor, pinapamaintain natin. Pero yung mga bagay na sobrang technical sa motor, hindi naman natin masyadong kabisado na yun, no? Okay with it. Natuloy naman yung swap namin. Meron lang kasulatan na syempre kung magkakaroon ng matinding issue yung yung aking unit, ibabalik niya saan, syempre. And I understand that it's business. Hindi ka naman syempre magpapalugi lang ng lugin-lugi, ano? So shoutout kay Sir Eco Moto sa napaka smooth na transaction, napakabait na ka-deal. So sa mga subscribers ko dyan or sa mga kapanood neto, try nyo makipag-chat sa kanya. Yes, buy and sell siya, but matagal na po siya sa business. So ganun talaga, it's a business. So matagal na siya sa business. Yun naman yung gusto ko, matagal na siya sa business. Pagkakatiwalaan na siya. Marami na siya nakatransact na bibigyan ng tao. Pag napunta, pakita nyo yung kanyang profile, ay nakatransaction lang naman sila kong TV, no? Sa kanilang mga motor. And marami siyang followers. Mas marami nga siyang followers kaysa sa akin, eh. Check ko pa rin naman lahat, no? Hindi naman tayo basta-basta pumasok na sa deal ng license. Check ko naman lahat dun sa motor. Goodness nyo siya. Nakuha na natin siya ng 3.9 Odo. Binahe siya kasi sira yung pickup nila, but I okay with it, walang problema. Sagot naman nila yung gas and yung toll sa paghahatid. 3.9, chinek ko lahat. Yung gulong niya almost brand new pa, may guhit pa na manufacturer. And then yung kanyang though yung mga fairings niya may carbon design. Yung nakita nyo ngayon green, tinanggal ko na kasi yung carbon design, hindi ko trip. My wife loves green, so sabi niya wala na ba daw masigi green pa. Then I did some research na originally naman pala green naman pala talaga yung colorway nung 2023. Hindi naman pala black. I thought it was black. Tinanggal namin yung carbon stickers using hair blower. Bilis lang pag naka hair blower, lalambot kasi yung carbon sticker doon, kaya matatanggal mo siya agad-agad. Yun, lumabas yung pagka-green niya. Ang cool niya, eh. And masaya ako sa force. Sino pa ba din sa 950cc na power, no? It's about 150 horsepower. Ayaw pa ba nun? I think goods na ako nun. Hindi ko sinasabi na that's gonna be my last bike, or yun na yung talagang bike na sobrang tatagal ng matagal, but I can say na mostly nandun na lahat ng kailangan mo for a bike. Oy, hindi tayo lulusot dyan. So pauwi na tayo sa amin at dadaan lang ako sa Jollibee for getting some spaghettis para sa ating maliit na Zephyr. So that's how it went sa process namin ng swap. Sobrang smooth lang. Check lang ng papel, make sure na engine number is the same, chassis number is the same, walang problema sa expiration, then swap na. Stig ko ya. The helmet, pataas pa, kinakatan track. Yung mga riders, no? Tatanong kayo, ba't hindi ko ginamit ngayon? Wala lang. May compartment to, eh. May compartment sa Aerox, eh. May top box. May ako laptop. Ayoko nga ilagay sa likod kay laptop. Mabigat. Kahit pa sabihin mong lightweight yung laptop natin, meron ka pa rin bitbit sa likod. I still don't want it. Lagay na lang natin dun sa top box. Thank you so much, guys. 214 subscribers. Nagsimula ako ng ilan lang 20. Siyempre, lahat naman nagsimula sa pababa. Pero, hindi ko na makakalain na ang bilis ng pag-angat. So, siguro mag-upload na tayo mas marami pang video para baka may mga maingganyo pa na mag-subscribe. So, again, this is Tito Ron. Hindi po tayo travel motovlogger. Tayo ay simpleng nagmomotor lang na mahilig sa motor pero hindi magaling magmotor. Feeling ko yan na magiging motto natin. So, I want to say thank you so much kung umabot ka sa part na to. Ingat kayo palagi mga tito, mga tita. Have a nice day. Ciao.